Kasi yung nakaugalian ng mga Pilipino eh. Hindi lang Pilipino, lahat ng tao, 'di ba? Kung ang pinag-uusapan guys is employment lang 'no. Kung gusto mong kumita ng mas malaki, mag-overtime ka. Kung gusto mong kumita ng malaki, magtrabaho ka during your day off. Tama ba? Yun yung ano natin, yun yung nakaugalian na kasi natin. Ang hindi natin naiisip na bakit yung ibang tao mas less yung trabaho nila, yung working hours nila, pero mas malaki kita nila. Yan. For example, lahat po ba dito naranasang magtrabaho or mga ano lang, mga tawag dito, mga negosyante? Meron pa ba dito yung hindi nakaranasang naging empleyado? Pwede pong mag-chat sa chat box? Wala 'no? Wala ba? Yung hindi naranasan maging empleyado, yung nagbi-business ka, gano'n. 'Yan. Si Ma'am Norma 'yan hindi niya naranasan maging empleyado, okey. Pero may makakakilala kayo na empleyado, tama ba? Either asawa, kapatid, gano'n. So, guys 'no, kung iisipin natin, yung manager saka yung hindi manager, parehas lang naman yung oras ng trabaho nila, tama ba? From 8 to 5 office hours, pero magkaibang kinikita. Bakit kaya? 'Di ba? Meron din naman yung sakalang papasok kung kailan niya gusto, tapos uuwi kung kailan niya gusto, pero mas malaki ang kinikita, 'yan. Kaya po yung ano 'no, yung oras natin, walang sino ang may advantage sa oras. Kasi lahat tayo meron tayong 24 hours lahat-lahat, ayan. So kaso nga lang may mga tao na iba yung ginagawa, kaya mas malaki yung kinikita nila. Okay, so yun po yung malalaman niyo mamaya at saka may mga strategies po. Ayan. And then andito rin po si Ma'am Mary Grace from Hong Kong. Ayan. Hi po Ma'am Mary Grace, kumusta kayo dyan sa Hong Kong? Si Sir Nelmar Miguel Carag, nasa ano po siya ngayon? Laguna. Pero taga rito po siya sa Delfin Albano, Isabela. Yan. Andito po ako ngayon sa Delfin Albano, Isabela, guys. Yan. Si Ma'am Norma Optana, nasa bahay nila. Bahay nila. Mabaliches. Yan. Reynalyn sa Singapore, si Rio Austral nasa Singapore din. Si Ma'am Shane nasa bahay nila. Nasa bahay ba kayo? Ayan. Congratulations sa team ni Ma'am Shane. Dalawa pinoses ko na team niya. Oo, dalawa no. Ayan, congratulations. And then of course, yung 24 hours nagising, yung ano, pinsan ko, si Jun Significant. Palakpakan natin yan. And si Yuri Tokomori. Yuri Tokomori. From Japan. From Japan po ba si Ma'am Yuri Tokomori? Hi po. Si Ma'am Juby. Si Ma'am Juby. Juby. Okay po. Hi Ma'am Juby. Yan. Nasaan po kayo ngayon, ma'am? Andito na rin si Ma'am Janet. Sorry, Congratulations. nasa Cavite po. Nasa Cavite. Okay po. Yan. Kumusta po kayo dyan sa Cavite, ma'am? Okay lang, sir. Kababayan ni Olga yan, sir. Alright, so let's start guys. Ano nakikita niyo sa screen nyo? Maliban sa mukha ko. The power of multiple accounts. Okay, so ito po yung sikreto kung bakit may mga taong malaki kumita dito sa JC na sakto lang ang ginagawa. Paanong sakto? Kung yung normal lang na ginagawa, for example, like me, no? Ba't di ako, yan. For example, like me, no? Pag may, di ba ang normally dito sa business natin, pag may maipasok ang isang tao, okay. Pag ano guys, no? Pagka may pumasok na isang tao, normally, okay po, ma'am. Normally, ikaw nagpasok nun, 5,000 kikitain mo, tama ba? Tama, no? 5,000. Tapos, wala ka pang tao, isa account mo, nilagay mo siya sa left mo, wala kang pair. So, alone, 5,000 nakikitain mo. Ngayon, kami, iba. Iba sa amin. Nagpasok ko ng isang tao. 5,000. May 5,000 na ako. Tapos, kikita pa ako ng additional na 6,000 at 300. So, ang kikitain ko sa isang taong pinasok ko is 11,000
900 pala. 11,900. Bakit? Kasi meron akong direct referral na 5,000. Meron akong pairing na 4. Teka, iisa lang pinasok mo. Bakit may 4? Yun po yung dahilan. Itong power of multiple accounts. Yung isang pinasok ko guys, 4 ang magpe-pair sa akin. Kaya meron akong 6,000. At dahil dun sa 4 na pair na yon, yung 3 dun, meron akong leadership commission bawat isa. So 369. So bali additional 900. So 5,000 plus 6,000 plus 900 is equal to 25,000. Ay, mali pala. 11,900. Yan, ginigising ko lang kayo. Baka hindi rin kayo marunong magmat eh. So ganun guys yung nangyayari sa amin. Si Ma'am Sheng Sheng, magpasok niyan ng isa. Ang kikitain niya umaabot ng mga 15, 19, mga ganun. Bakit? Kasi ang daming pumapalo sa kanya. Yung isang pinasok niya, ang dinadaanan niya mga 5-6 na accounts. Ganun po. Ito yung sikreto. The power of multiple accounts. Yan. Hindi yung kili-kili power ha. So, paano ba magkakaroon ng multiple accounts? So ngayon guys, iisa-isahin natin. Okay? I-compare natin kung ano yung diferensya. By the way guys, my name is Albert. No? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. Ako po yung founder ng Team Significant kung saan ka kabilang. Okay? Kung belong ka kay Ma'am Sheng Sheng, you are under Team Achievers. Kung belong ka kay Idol Asel, you are belong to Team Dreamers. But still, under umbrella po yan ng Team Significant. Okay? Yan. So, ito na po. No? Example lang, no? Ikaw may account ka na isa. That is 15,888. Tama ba? So, meron kang isang account, guys. Ngayon, aaralin mo itong business, lahat ng ituturo namin gagawin mo, tapos pagka ginagawa mo na siya, magiging madali na lang yung magpapasok ng tao. Alam nyo ba guys, yung pag-i-invite, mahirap kung hindi mo alam. Pero kung alam mo, ang dali-dali. Kagaya ko, kagaya nung iba. Hindi, kasi lagi nilang sinasabi na ayaw nila, ganito, ganyan. Hindi nawawala yan. Maski kami, may mga rejections pa rin kami. Kaso nga lang, hindi kami tinatablan. Parang normal lang. Parang pumaral lang kami ng tricycle. Tapos sabi ng tricycle, saan punta mo? Tapos sinabi namin sa likod ng munisipyo, ay masyadong malayo. Tapos umalis na siya. Tapos para na naman kami ng iba. Parang ganun lang guys dito sa pagre-recruit. Pag-i-invite. Sinabi mo yung kaibigan mo, uy, tingnan mo itong online business. May puhunan ba? Oo. Ay, sige, pass muna. Parang ganun lang. Hindi na kami tinatablan. Bakit? Kasi marami kaming nakakausap araw-araw at pag may nagsabi sa amin ng ganun, okay, sige, walang problema. Ganun lang. Pero kapag bago ka pa lang dito, sasaktan ka. Tama ba? Pag sinabi mo, uy, friend, tingnan mo to, ang ganda-ganda to. Ay, ayaw ko ng ganyan, friend. Ayaw niya. Diba? Ganun yun, guys. Pero pag nalaman mo yung posture, yung tamang posture ng pag-i-invite, nako, magiging magnet ka. Mamamagnet mo yung mga tao. Sila yung kusang lalapit sa'yo. Kung minsan ikaw nga magre-reject eh. Ay, pasensya na po, busy ako ngayon, mamaya na lang kita kausapin. Wow. O, di ba? Magiging ganun ka, guys. Pipiliin mo na yung mga taong kakausapin mo. Kung ngayon, kung may nag-hi lang sa'yo, sobrang saya mo na, may kakausapin ka na. Pero pagka dumating yung time na naiintindihan mo yung pasikot-sikot ng business natin, mamimili ka na. Oo. Huwag ka mag-alala, darating ka doon. Ang importante lang dito, patuloy mo siyang aaralin. Okay? So, eto na. Kapag naaral mo na siya, marunong ka na, madali na lang sa'yo lahat yung mag-invite, mag-refer, or mag-share ng business, magkakaroon ka na ng mga referrals. So, for example, ikaw to. Nagkaroon ka ng 8 na referrals. 8 ang na-share mo ng business. Siyempre, bawat na-share mo ng business, guys, meron kang magkano? I-type nyo nga sa chat box para interactive tayo. Pa-type sa chat box, magkano kikitain mo pag may na-refer kang isa? Yan. Okay, yan. Alright. So, alam ng lahat, no? 5,000 pesos. Okay. Idediretso ko na rin, guys, ha? Comparison.
Pag nasa Pilipinas ka po, no? Yung income po natin dito sa Pilipinas is may 10% po na processing fee. Okay? Binabawas yun ni company kasi napupunta yun sa tax, sa whatever na pinagsaservan noon 10%. So lahat naman po ng income dito sa Pilipinas, meron pong talagang processing fee or tax na tinatawag. Okay? So pag hindi Philippine account ka, for example, binili mo sa Hong Kong, binili mo sa outside the Philippines na lang, okay? In general, outside the Philippines mo binili, wala ka pong tax. So kung 5,000, na marireceive mo 5,000. Okay? Kung Philippine account ka, ba't ganun parang lugi kami? Hindi. Hindi ka lugi. Bakit? Kasi nung bumili ka, 15,888 lang. Kaming mga hindi Philippine account, 20,000 plus. So hindi ka lugi. Ha? Huwag mo isiping lugi ka ha. Ayan. Ang bagsak din naman namin lahat-lahat pag uwi namin sa Pilipinas, mababawasan din kami. So pare-parehas lang tayo. Okay? So yan. 5,000 ng isa, meron kang 8, that is equivalent to 40,000. Okay? Kaya ko kaya yan? 8 referrals? Kaya mo yan. Ako nga, mag-100 na eh. Hindi ko nga namamalayan eh. Kasi guys, no, pag naumpisahan mo na, ulit-ulitin mo na lang. Ganun lang kadali. Ang importante lang, no, kailangan mo lang siya i-familiarize. Alright? So, yan guys, no. Pagka nakapag-refer ka na ng 8, meron ka ng 40,000. And then, dito na papasok yung pairing natin. Left and right, 1.5. Isa sa left, isa sa right, 1.5. Sa left, sa right, 1.5. Tama ba? So, bilangin natin kung ilan ang 1.5 mo dito. 1, 2, 3, 4. So, may 1.5 ka na 4, that is equivalent to 6,000. Ito ang kikitain mo kung isang account ka. 8 na pasali mo. 8 na refer mo. So, 8 lang ba talaga? Hindi. Unlimited yan. Okay? So, every time may papasok sa'yo, may 5,000 ka. Kung mag-pair, kung isa sa left, isa sa right, may pair ka. Okay? So, pwede mong dagdagan ng dagdagan yan. Alright? So far, naiintindihan niyo po ba yung ibig kong sabihin? Pwede po kayong mag-comment dyan sa chat box natin na, Sir, what do you mean? Pagka ganun, pagka hindi nyo masyadong nagigets, lalo na yung mga first-timer, ha? Okay? Para ma-clarify po natin ng mas maliwanag. Alright. So, ito yung kabuuan ng kikitain mo, 8 referrals isa account mo. Ngayon, dito naman tayo sa 3 accounts. Ikaw to, ikaw to, ikaw to. Ayun. Bale, 3 ka. Ang kagandahan guys, no, kapag ka nagdagdag ka ng account mo, maglalabas ka ng panibagong 15,888. Tama ba? Kasi additional account yan eh. Nakapangalan kanino? Sa'yo. Ngayon, nung bumili ka ng second account mo, nagbayad ka ulit ng 15,888, ang good news ko sa'yo, yung 5,000 na referral, sa'yo na mapupunta. So yung 15,888 less yung 5,000, 10,888 na lang yung parang binayaran mo. Okay? Kasi bumalik sa'yo yung 5,000. Pwede po ba sir na pagka nagbayad ako ng second account ko, 10,888 na lang bayaran ko? Hindi po pwede. Okay? Kailangan mo pa rin bayaran yung 15,888. Tapos, pagdating ng Martes, papasok sa commission mo yung referral mo na 5,000. Okay? So, pag kumuha ka pa ng isa pang account mo, yung third account mo, maglalabas ka ng 15,888, babalik sa'yo yung 5,000. Okay? Yan. Teka sir, parang may left and right ako dyan. Tama ka. Ngayon, ilalagay muna natin yung mga na-refer mo na 8. Same effort, guys ha. Yung sa 1 account, saka yung 3 accounts, parehas na effort. Parehas na 8 yung napasali mo. Okay? So, ito yung mangyayari, guys. Andito na yung 8 napasali mo. Yan, nakikita mo sa screen mo ngayon. Ngayon, ilang 5,000 ang meron ka? Yung 8, di ba kanina 40,000. Mayroon ka pang isa, nagdagdag ka ng nagdagdag ka ng 2 account mo. So, plus 2. So, naging 10. Meron 50,000 direct referral. Alright? And then, syempre, meron tayong left and right. Ito po yung pairing bonus natin or yung sales match commission na tinatawag. So, magkakaroon ka ng isang 1.5, tapos 2, 3, 4, 5. Okay, bakit? Isa sa left, isa sa right, 1.5. Isa sa left, isa sa right, 1.5. Isa sa left, isa sa right, 1.5. So, meron kang 5 na 1.5. So, additional 7,500 ang kita nung first account mo. Okay? Ano yun?
Next, ano yung 300 na apat? Yan po yung leadership commission or yung referral rebates na tinatawag natin. Bakit? Kasi since ikaw ang nagpasok nitong first sa second account mo, meron silang dalawang tagwa 1.5, kaya meron kang dalawang 300 sa bawat isa. So dalawang 300 times 2, kaya naging apat, kaya meron kang 1,200. Alright? So yan yung kita ng first account mo. Ngayon, punta naman tayo dito sa, okay, ang total income pala ng first account mo guys is 57,700. Sorry, 58,700. Alright? So punta naman tayo dito sa second account mo. May left and right din ba yung second account mo? Yes, meron. Isa, 1.5, dalawa, 1.5. So meron kang 3,000 doon sa second account mo. Okay, nasusundan po ba? Yan, nagsusulat ba kayo para ma-analyze nyo rin yung sinasabi ko later on? Okay? So, yung sa third account mo guys, meron ding left and right yan. Okay? Isa sa left, isa sa right, 1.5. Isa sa left, isa sa right, 1.5. So, yung third account mo, meron ding 3,000. Okay? So, kung totalin natin guys, ang kinita mo, 3 accounts, total income mo is 64,700 with 8 referrals. Magkano yung kanina? Kaninang una? 47? 8 referrals lang din. Parehas yung effort, pero magkaiba yung income. Tama? 46K, oo. Magkaiba yung effort, parehas yung effort, pero magkaiba yung income. Bakit? Nagkakatalo sa kung ilan ang account ka. Alright? Yan. Kindly, pwede po bang i-screenshot nyo? Nag-i-English ako, hindi ko naman natutuloy. Yan, pwede nyo po bang i-screenshot ito tapos i-send natin sa group chat natin? Yan, thank you so much sa mga gagawa. Okay lang po kung kayong lahat ang gagawa. Yan, maraming salamat. Rio, ikaw na yun nanguna. Palapakan natin si Rio. And the rest na gagawa. Okay? So, punta naman tayo guys sa 7 accounts with 8 referrals. Tingnan nyo guys parehas referrals pa rin to. Parehas yung effort mo na 8 lang yung kakausapin mo ng tao. Kaso nga lang, 7 yung account mo. So ito yung mangyayari. Ikaw to. Ito na yung 6 na account mo. So total, 1 plus 6 equals? Mahina tong mga to sa math. Bagal mag-respond. 1 plus 6 equals 7. Tama ba? So ngayon, magko-computa na tayo. Ano yung pwede palang mag-send ng ano dito, ng file? Yan. Tapos itong 6 accounts mo guys na additional na pangalan mo din, sa'yo mapupunta yung direct referral na 5,000. Okay? So, ilagay natin ulit yung 8 na pasali mo dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Ganyan mo sila i-structure. Yung 8 na pasali mo, syempre i-scatter mo yan sa lahat ng mga accounts mo. Alright? Para ma-maximize mo yung income. So ang mangyayari ngayon nito guys, no, yung direct referral mo, ilan lahat yan? 14. Bakit? 8 yung napasali mong ibang tao plus yung additional account mo na 6. Kaya siya naging 14. So 5,000 po ang isa guys, kaya naging 70,000 yung direct referral commission mo. Alright? Nasusundan po ba? Yan. 5,000 times 14 yung pinasok mo. 8 lang pinasok ko. Hindi, yung 6 na account mo kasama dun sa mga pinasok mo. Kikita ka rin doon. Alright? Kaya meron kang 70,000. Ngayon, yung main account mo guys, yung first account mo, may left and right. Tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ang pair mo, ang pairing bonus mo. So, 7 1.5 yan. Okay? So, meron kang 1.5 times 7 that is equivalent to 10,500 pesos. Okay? Ngayon, dahil sa ikaw ang nag-refer nung another 6 account mo nagkaroon sila ng left and right, meron silang 1.5, meron ka ring leadership commission sa bawat isa. Okay? Yan. So, ilan lahat yung leadership commission mo dyan? 10. Bakit? Kasi yung first account mo, meron siyang 3 na leadership commission. Yung second account mo, meron ding 3. Yung third account mo, yung fourth account mo may 1. Fifth, may 1.
6 may isa, 7 may isa, kaya naging 10. Okay? So 300 ang isang leadership commission, so meron kang 3,000 pesos. So ang total na kinita guys ng first account mo with 8 referrals, it's 83,500. Mas lumaki compared dun sa isa sa katatlo kanina. Ngayon, yung second account mo may left and right? Yes, meron. Isa sa left, isa sa right, 1,500. Isa sa left, isa sa right, 1,500. Isa sa left, isa sa right, 1,500. So, meron kang 4,500 pesos doon sa second account mo. Punta tayo sa third account. Yung third account mo may left and right? Yes. Isa sa left, isa sa right, 1,500. Isa sa left, isa sa right, 1,500. Isa sa left, isa sa right, 1,500. So yung third account mo guys, meron kang 4,500 kasi meron siyang tatlong 1,500. Ngayon, punta tayo sa fifth account mo. Doon sa fifth account mo, fourth account pala. Sa fourth account mo, meron siyang left and right, meron din siyang 1,500. Okay? So, yung fifth account mo, same thing, meron siyang isa sa left, isa sa right, that is 1,500. Okay? Sixth account mo, isa sa left, isa sa right, 1,500. And yung 7 account mo guys, meron kang isa sa left, isa sa right, meron ding 1,500. Okay. So, i-total na natin lahat-lahat kung magkano ang kinita ng lahat ng account mo or yung 7 account mo. Doon sa 8 na ipasok mo. That is 98,500 pesos. Ano yung nakikita natin dito? Mas maraming account, mas maraming income. Tama ba? Ngayon, ang sabi naman nung iba, hindi. Hindi din, sir. Bakit? Kasi, yung one account, 15,888 lang ang nilabas ko eh. Yes, Norma. Yan na yung kinita mo. Palakpakan natin si Norma. Ay, sorry. Palakpak dapat. Tayo. Yan. So, guys, no? Sabi nung iba, ay hindi, sir. Hindi parehas. Bakit? Kasi doon sa 7 accounts, ilang 15,888 ang ilalabas ko. 111,000 yan. Tapos ang kikitain ko, 98,000 lang. Samantalang doon sa 1 account, 15,888 lang naman ang nilabas ko. So okay na akong kumita ng 46,000. Diba? Yung sa 3 accounts naman, 46,000 lang sir, nilabas ko. Kumita ako ng 78,000. 76, no? Basta yun na yun. Mamaya makikita nyo. Ngayon, ang tanong, kung 8 ni-refer mo, nagtapos ka na. Hindi pa eh. Bakit? Itong network kasi natin guys, habang tumatagal, dumadami. Oo. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung mangyayari. Okay? For example, 7 accounts ka. Yung 8 pinasali mo, nakita ka na nag-7 accounts. Nalaman nila na 7 accounts ka. Nagtaka sila, bakit ang dami mong kita? Upline, bakit ang dami mong kita? Kasi naka-7 account ako. Kaya ako maraming kinita. Ngayon, yung mga 8 pinasali mo, lahat sila, bawat isa nag-7 accounts din. Bakit? Ginaya ka eh. Malaki kumita eh. Ngayon, dahil sa ginaya ka, nagpasok sila ng tag sa 7 accounts. At ito, yung possible na kikitain mo doon sa 8 ni-refer mo. 220,900. O di doble na dun sa nilabas mo. Tama ba? Kung iisang account ka lang, o di magbilang ka lang ng 1,500, 1,500, 1,500. Bawat isa sa left, isa sa right, 1,500 mo lang. Pagka 7 account ka, isang pasok sa left, ang dami ng 1,500. Ganun yun. Mamaya idodrawing ko guys, no, para mas maintindihan nyo. So ito yung potential income mo guys kapag ka ikaw naka 7 accounts. Tapos yung 8 pinasali mo nag 7 accounts din lahat-lahat. Okay? So dahil nakagawian nyo kayong grupo ng 7 accounts kayo lahat-lahat, lahat kayo malaki kumita. Sabi nung iba, wala po akong pagkukunan ng ganong halaga eh. 3 accounts nga lang po, hirap na ako eh. Mag-alala. Bakit? Hindi kailangan biglain. Hindi kailangan agad-agad is 7 accounts ka. Okay? Ngayon, i-explain ko sa inyo later on, no? Yan, ito na tayo ha. Comparison muna. Comparison bago tayo dun sa explanation. Ako doble na, sabi ni Clarice. Palakpakan natin si Clarice. Yan. 1 account with 8 referrals.
Total income mo, 46,000. 3 accounts with 8 referrals, parehas na effort guys ha. Ang ikikitain mo, 64,700. Pag 7 accounts ka naman with 8 referrals, 98,500. Ito po ay kung yung 8 pinasali mo, huminto na or hindi na nadagdagan. Hindi naman mangyayari yung ganun eh. Padami ng padami ng padami yan. So, yung income mo, kapag ka naka-multiple accounts ka, padami ng padami. Times 7, times 7, times 7. Kung isa account mo, times 1, times 1, times 1. Kung tatlo, times 3, times 3, times 3. Tama ba? Nagigets ba? So, pili ka. Anong gusto mong income? 46? Okay ka na ba dun sa isang account lang? 3 accounts? 64,700? Okay ka na ba dun? Or pupunta ka dun sa 7 accounts na mas malaki ang kikitain? Challenge talaga, sir, yung yung pambili. Guys, pwede ka magsimula sa isa. Okay? Ngayon, dun sa isa na yon, may produkto ka, di ba? Pwede mong i-dispose yun or re-remedyuhan mo para makakuha ka pa ng isa ulit. Okay? Pag gumawa ka ng isa ulit, may 5,000 ka na. Tama ba? 5,000 na commission mo. Ngayon, idadagdag mo yun sa pagkuha mo ng isa pa. Kailangan mo lang ng 3. Para mabuo yung 7 accounts, kailangan mo ng 3. Okay? So magdo-drawing na ako, guys, ha? Magdo-drawing na ako. Saan ba gagawin yun? Stop ba? Tapos, eto guys, no? Ito. Ayan. Bilog-bilog na tayo. Bilog-bilog na. Wala kasi akong touch pen ba yung tawag doon? iPen. Basta yun na yun. Okay, so ito ka. Tama ba? Ngayon, ito lang muna kaya mo. Okay lang yan. Walang problema. Nabubulol ako. Walang problema. Isa lang muna, no? Ngayon, pag-iipunan mo na yung pangalawang account mo. Bakit? Kasi gusto mong kumita ng mas malaki. Pangalawang account mo, ito. Bininta mo yung produkto mo na 5,000, tapos dinagdagan mo, nakakuha ka pa ng isang account, kumita ka ng 5,000. Tama ba? Tapos may produkto ka ulit na 5,000. Okay? Pag nabenta mo ulit yon, kuha ka ng isang account pa. Dito, guys ha, dito. Bakit hindi mo nilagay dun sa left niya para may pair na? Later on na yun. Kasi pagka iniisip mo, kikita ka kaagad-agad, that is called immediate gratification. Okay? Immediate gratification. Dapat itong isip mo dito, long-term business o delayed gratification ka dapat para sa mas malaking income. Bakit ba kailangan ganyan? Kasi po, ire-ready mo yung structure mo for 7 accounts. Okay? Bakit ba? Kasi mamaya, gagawin natin ganito. Ito yung kahihinatnan. Alright? Ito yung kahihinatnan, guys. So, ang una mong bubuuin is ito. Ito muna. Ito muna yung una mong bubuuin. Saka ka ngayon, pag nabuo mo na yan, saka ka ngayon magpasok ng ibang tao. Saan mo ilalagay yung unang tao mapapasali mo? Dito. Okay? Pangalawang mapapasali mo? Dito. Yan. Para, ito, left niya, right niya. Left and right. Okay? So, dalawang napasali mo na. Tama ba? Itong mga to, yung mga ibang bilog na kulay red dyan, wala pa yung mga yan. Example lang, wala pa yung mga yan. Hindi ka pa naglabas ng pera. 3 pa lang nilabas mo. Okay? So since pinasok mo yung yung dalawa na kaibigan mo na yan, kumita ka ng 5,000 dito, kumita ka ng 5,000 dito. Tama ba? Ayan, may 5,000 ka na dyan. Iguhit ko nga yung 5,000. Tingnan nga natin kung galing kong magbuhit ng ganyan. Yan. Pangit. Basta 5,000 yan ha. So kumita ka ng 5,000, 10,000 na yan dalawa. Nag-pair pa. Meron kang ulit, 1,500 dito. Tama ba? So nagkinita mo sa dalawang pinasok mo, 11,500. Okay? Di ba nag-pair yan? Sinong nagpasok nito? Di ba ikaw? So meron kang 300. So ang kinita mo dito sa dalawang pinasok mo guys, kumita ka ng 5,000 bawat isa, may 1,500 ka pa, may 300 ka pa. Kung iisa account mo, nagpasok ka isa sa left, isa sa right, 5,000 plus 11 plus 1,500, 11,500. Wala kang 300. Bakit? Kasi hindi naman ikaw sponsor nung nagpares.
Okay? So yun yung mangyayari guys. Ngayon, nung kumita ka na ng 11.5, dagdagan mo ulit. Kaya, tapos bibili mo na naman itong account na to. Pag nabili mo itong account na to, that's the time na pwede ka na naman ulit magpasok ng ibang tao. Dito mo ilalagay at dito mo ilalagay. So dalawa na naman yan. Ha? Yan. So, left and right ulit nitong account mo na to. Nasusundan po ba? Guys, mag-chat kayo kung medyo nalilito kayo ah. Nasusundan po ba? Sana all, sabi ni Mary Ann, I feel you. I feel you, Mary Ann. Iisa kasi account mo. Magdagdag ka na. Sayang. No? Yan. So dahil sa kumita ka na, meron ka namang 5,000 dito. Guys, may 5,000 ka na naman dito. At may 5,000 ka na naman dito. Ito malupit. Hindi lang yun ang kumita. Ito may 1,500, tama ba? May 1,500 to, tama ba? Teka. Sa'yo rin to eh. Ito, sa'yo rin to. May left and right ba? Left. Tapos, one left, one right, one left, one right. Merong 1,500 din to at may 1,500 ulit. Dalawang 1,500. Try ko kaya, sabi ni Nelmar. Yung usapan natin, Nelmar, seryoso ako doon. Sakto. May nagbayad, oh. Sakto. Bahala ka. Yan. So ngayon, kumita rin to ng 3,000. Kumita ka ng 1,500, dito, 'di ba? 1,500 isa. Okay? Dahil si sponsor nito, ikaw may 300 ka pa. At 5,000 dito, 5,000 dito, 10,000 plus 1,500, 11,500. May 1,500 pa tong dalawa. Ito. So 11,500 plus 3,000. 14,500. Meron ka pang dalawang 300. Bakit? Ikaw sponsor nito eh. May another 600 ka pa. So, ilan na? 15,100 na. Sa dalawang pinasok mo, kumita ka ng 15,100. Yun ang mangyayari, guys. Yun ang mangyayari. Ngayon, may papasok na naman, pang 5. Kailangan mong buuin ito. Kailangan mong ipasok na to at kailangan mong ipasok to. Bakit? Yan. Bibili ka ng dalawang account. Total, kumikita ka naman na. Ngayon, magdadagdag ka na naman ng ipapasok dito naman sa baba. At ilalagay mo dito sa left and right nitong isa. Nagigets na ba? Nagigets na. Ngayon, kapag naglagay ka dito, magkano kikitain mo? 5,000 dito? 5,000 dito? So, meron ka ng 10,000 na naman. Tama ba? Nag-pair din ba yan? 1,500? Yes. 11,500 na. Teka. Bakit? Di ba sa'yo nasa taas? Sa'yo to, di ba? May left and right? Yes. Isa, left and right. Dalawa, left and right. May 3,000 ka na naman. Okay lang bawasan savings. Basta mapunta naman sa business. Mas malaki ang balik. Mas malaki ang balik niyan. Ngayon guys, no? Pagka nagkaroon ng left and right to, pati yung main account mo na to, nagkaroon ng left and right, 3,000. Plus 1,500, 4,500. Plus 10,000 kasi 5,000 isa. 14,500 na naman. Tama? Ikaw ang sponsor nito, may 300 ka. And take note guys, dahil itong pinasok mo na account mo na to, ikaw ang sponsor, additional 5,000, 5,000 ulit. So pag pinasok mo to, 5, 10, 15, 20, plus 1,500, 21,500, plus 3,000. 24,500, plus 300. 24,800 ang kinita mo. Ako, inuubos ko naman ng bank namin. Hindi naman tutubo ng malaki doon eh. Invest na namin sa JC. Yes. Oo. Tama yun. Okay lang po yan, sir. Buti nga may savings ka pa. Ako nga nangungutang, pinang-rehead ko na 2. Uy, palakpakan natin si Mary Grace. Nag-rehead ng 2. Good yan. Good decision yan. Kasi mas malaki talaga ba? Sa akin din GM yung pinang-rehead ko, hiniram ko din yun. Yung Ayun, 2. palakpakan natin yan. So, si Rio. Yan Sold guys. out na rin yung products, kaya bawi din. Yan. Maganda yung ganon. Ang tawag dyan sa leveraging line is other people's money. Other people's money. Yan. OPM.
Hindi original Filipino music ha. OPM, Other People's Money. Okay, yun yung tawag doon. Ngayon, pupunta naman tayo dito, pang last account mo na to. Okay? Papasok mo to. Lalabas ka na naman. 15,888. Ngayon, lalagyan mo dito, may 5,000 ka na kagad dyan. Magpasok ka na naman ng mga kaibigan mo. Okay? So, saan mo ilalagay? Dito. Isa lang. Isa lang ilagay mo dyan na kaibigan mo. Ngayon, pag nilagay mo yung kaibigan mo na yan, may additional 5,000 ka na naman. Tama ba? 5,000 ka na naman dito. So, kumita ka ng 5,000 dito, kumita ka pa ng 5,000 dito, may 10,000 ka na naman. Eh, dahil nilagay mo dito, guys, nagpe-pair din yan, no? Yung itong account mo na to, ito, nagpe-pair din yan, no? 1,500 din yan, tapos sa baba niya may 1,500, may 3,000 ka. So, 13,000. Eh, may 300 ka pa kasi ikaw ang sponsor nito. Doon na 300. 13,300 ang kinita mo. Okay. Okay na. Wala nang feedback. Ayan. So, ganun yung nangyayari, guys. Ito yung nangyayari talaga. Ngayon, paano yan? Iisa na lang ang open slot ko. Kaya narinig nyo sa akin lately, nung isang araw, may sumali na 2 biglaan. Tapos nag-check ako, wala na pala akong open slot. Bakit? Anong ibig sabihin? Sarado na lahat. Ika-add ko lang nung isang kahapon niya. Hindi, same day pala. Tapos may biglang sumalin 2 ulit. Wala na akong paglalagyan. Bakit? Kasi nalagyan ko na lahat ng tao. Tama ba? For example, no? Okay, ito gawin ko na lang. Isarado ko to. Ano ibig sabihin sarado ko to? Lalagyan ko ng ibang tao dito. Lalagyan ko ng ibang tao yan. Ngayon, gusto ko magdagdag pa ng account. Wala na akong paglalagyan. Bakit? Ibang tao na lahat ng mga nandiyan eh. Tama ba? Yan yung sinasabing wala nang open slot. Okay? Wala nang open slot. Bakit? Lahat ng dulo ng account ko may laman na. Narinig nyo naman kanina, mag-100 ng referral ko. Saan ko ngayon ilalagay? Saan ko ngayon ilalagay? Dito na papasok yung tinatawag nating favorito ni Reynalyn eh. Saka ni Spillover mo na sa akin, Jen. spillover. Ito na yung spillover na tinatawag. Nakikita nyo ba? Yung tinype ko, nakikita nyo? Yes po. Spillover. Ano yun? Sa akin mo na. Sabi ni Sir Bobby. Ano yun? Ito po yung maglalagay ako ng tao sa baba nyo. For example, sino kaya pipiliin ko dito? Dito ko ilalagay. Ako na. Yun. Pag nilagay ko dito, kulay blue. Palitan ko lang yung kulay guys. Para natin. Dito ko ilalagay. Ngayon, Bunutan. nag-iisip ako kung kanino ko idudugtong. Kung dito ba o dito. Yan. Ngayon, anong pakinabang? May naalala ako sa spillover. Kaya adrenaline na yan na mabuo na yung kotse. Anong advantage? Yung sabi ng iba, anong advantage kung may spillover? Okay, for example, dito na lang ata. Dito na. Sige, dito na lang. Yan. Yung mga bumubuo ng 7 heads, wag maghingi ng spillover. Magbuo muna kayo. Okay. Ngayon, dito ko ilalagay. Dito sa account na to. Itong account na to. Dito ko siya ilalagay. Hindi, wag kulay red. Malilito kayo. Dito ko siya ilalagay. Dito ko siya ilalagay ngayon. Ngayon, pag nilagay ko to, itong tao na to, masasaraduhan na siya ng isang leg. Guys, masasaraduhan ka na ng isang leg pag nilagyan kita. E di hindi mo na mabubuo itong 7 accounts. Bakit? Kasi for example, ikaw to, no? Nilagyan kita ng isa dito. E di hindi mo na mabubuo yung 7 heads mo. Tama ba? E di masisira na yung malaking income mo later on. Eh dahil sa wala ka pang budget or ayaw maglabas ng budget, hindi kita lalagyan. Pakita ko sa inyo yung structure ko. Kita ba? Yan o. Yan yung mga dulo na lalagyan ko dapat ng spillover. Yung mga nandiyan dyan. Nakita nyo ba pangalan? Hindi naman siguro. Ano? Mabait naman ako, GM. Alam nyo guys kung ilan yung bago ko ngayon? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diyos mio, 10. Yang 10 na yan, wala akong mapaglagyan. Bakit? Kasi hindi pa sila ready. Kasi iisa pa lang account nila. Eh kung kumuha sila sana ng additional 2, for example no, for example lang Itong account na to, sana no, itong account na to, sa dulo siya, di ba? Isa pa lang account niya. Kung kukuha sana siya ng account na 2, 1, 2. Syempre, ano na yan, dire-diretso na yan, tama ba? Yan, tinuhog niya, ganyan. O, ready na akong maglagay ng spillover dito. Dito ako maglalagay ng spillover. Ngayon, eto ng kagandahan. Kapag kaninis-spilloveran ko to, itong taong nag-3 accounts na to, kapag in-spilloveran ko siya, ano mangyayari sa kanya? Di ba pag naglagay ako ng dito, di ba pag naglagay ako ng isang tao dito, may point yan? 0.5. Bakit? Kasi nag-aantay yan ng paparisan para magkaroon ng 152. Tama ba? Tama ba? Hindi ako to Hindi ako to. Dahil sinilagyan ko ng tao dito, pag naglagay siya ng tao dito sa kabila niya, may 1.5 na siya kaagad. Ibig sabihin, 50% na lang ang effort niya. Tama ba? Ang advantage niyan, yung 1 point na nilagay ko dito guys, ang nakinabang, ang na-account niya, 1, 2, 3. Ganong kaganda. Dati, tapon ako ng tao, spillover ako ng spillover. Alam nyo kung sino yung mga nini-spilloveran ko dito, yung iba hindi sila aware. Kasi hindi nila inaral tong business. Meron nga dyan 200 spillover. Di ko alam kung alam niya. O may tumatawa dyan. Malamang siya, mga 100 siguro na spillover sa kanya. Group effort yon. Yung in-spillover ko, nag-grow siya, kaya dumami. Okay? Yan. Sabi ni Clarissa Joyce, opo, minsan wala ka talaga choice. Need mo na ilagay talaga. Oo, kasi wala nang paglalagyan. May sumali, alam naman ipepending mo. Tama ba? Kaya, without knowing nung iba, nalalagyan na lang. Kasi yung iba naman, hindi active na, hindi inintindi yung business, nakinig sa negative, sa labas. Kaya wala na, inactive na siya. Pero yung account niya, ando doon pa rin. Hindi naman na mawawala yung account mo. Ando doon na talaga lahat yan. Kagaya nung isang nilagyan ko, I think 200 plus na nilagay ko sa kanya, hindi niya alam. Bakit? Nakalimutan na daw password niya. Kinakalimutan yung password sa kumpanyang magpapayaman sa kanya. Kawawa naman. Grabe. Sabi nung iba nakakaintindi ng negosyo, dapat ako na lang yun Tama ba? Yung mga nasa baba ko, GM. Ewan ko kung aware sila. Ang dami sa akin. Kasi 200 dati plus. guys, tapon na ako ng tapon. Hindi ako nag-add Yun ng yung account dati. Sa'yo to. Ang haba na. Yun yung strong leg ko. Yun yung strong leg ko. Oo. Si Reynalyn, hindi niya maubos-ubos yung nasa kabila. Hindi ko maubos-ubos. Maglabas na ako ng ilang kotse Hindi doon. niya maubos-ubos. Nag-grow kasi sila. Ng mga Hindi na lang ano ata mo sa akin. 300 yun Hindi na lang ata 200, 300. Ganun Kasi nag-grow na Nag-grow. Guys, no, maglagay ako ng isang tao sa'yo. For example, sino ba? Si Sir Bobby. Maglagay ako ng isang tao sa'yo. Hindi lang po iisa yan. That one can be 1 million, 100,000, or 1,000. It can be. Bakit? Kasi yan pag nag-grow, Sir Bobby, hindi mo mapipigilan yan. Yeah. Ang kagandahan yan, counted sa iyo. Kasi 200 plus ata yung akin. Mm. Sa right leg ko. Okay. Guys, sasabihin ko sa inyo ang totoo Ayoko magsinungaling. Bakit ako naka-multiple account ako? Hindi ako ini-spill overan ni Albert. Pinipili ko po yung ini-spill over ko. Hindi ibig sabihin na masipag ka, i-spill overan kita. Hindi. Sasabihin ko sa inyo ang totoo kasi
Yun din yung magiging diskarte nyo talaga pagka naintindihan nyo itong negosyo na to. Dahil sa mabait ka sa akin, spilloveran kita. No. We are doing business. Okay? Hindi magtitigas-tigas na lang ako ng ulo sa'yo. Bahala ka, it's your choice. Tama ba? Ang spillover, guys, ginagawa yan sa weak leg. Tama si Clarissa, weak leg. Bakit? Kasi kung ano yung weak leg mo, doon ka mas lalong kikita. Pag doon ka naglagay. Kasi nga weak leg. Ano ba ang tinatawag na weak leg? Okay, eto na. Ako, dami yung learning ngayon na. Dapat multiple accounts lang tayo ngayon pero nasa weak leg spillover na tayo. Never mind. Eto ako, nasa taas. Ang gulo-gulo ng drawing ko, no? Ang kapal-kapal kasi nung pentel pen ko. Eto ako. Ngayon, eto yung right ko. Ito naman yung left ko. Can someone tell me kung alin dito ang weak leg ko? Left or right? Dito sa nakikita nyo sa structure. Right. Okay, mag-type kayo guys, mag-type kayo. Wag lang mag-copy-paste ha. 26 participants. Naging 25 na ano yung isa. Bumitaw. Ayan ba? Dito na ba si Ma'am Net? Ma'am Net, andito ka na po? Ayan. Right. Okay. Ayan. Right. Okay, weak leg pinag-uusapan natin na right. Bakit right ang weak leg ko? Kasi po siya yung may pinakakonting tao. Okay? Paano yun? Alam mo ba, pagka nagpasok ng mga tao dito, papares doon. May 1.5 ako. Pag nadagdagan ng tao dito, papares doon, may 1.5 ulit ako. Pag nadagdagan ng tao dito, papares ako, may 1.5 ulit ako. Kung sino yung may konti ang tao, yun ang tinatawag na weak leg. Hindi ibig sabihin na si Reynalyn nasa right ko. Weak leg ka, mahina ka, Reynalyn, mahina ka, hindi ibig sabihin nun. Okay, ibig sabihin, mas kukunti ang tao, yun ang tinatawag na weak leg. Dito naman sa left ko, strong leg. Bakit? Kasi mas maraming tao. Yun po, ganun po kami mamili kung saan maglalagay ng spillover. Kung sino yung weak leg, doon kami naglalagay. Kahit kaibigan namin, best friend namin, or kahit asawa ko pa yung nasa right ko, kung yung weak ko naman is nasa left, doon ako sa left maglalagay. Bakit? Kasi guys, pagka yan na anuhan ko, pag nakapokus lang ako sa isang leg, magpaparami, edi yung income ko, walang pumapares. Tama ba? Tapos biglang dagsaan ngayon sa right. Lumagpas 10, boom. Ano yun? Sa susunod, pag-uusapan natin yun yung boom. Ha? Baka mamaya too much information na kayo eh. 1 hour na tayo. 1 hour na ako nagsasalita. Kaya sumasakit nyo na muna. Kung may tubig ba? Wala pala. Yun. Pwede ko bang ipangalan sa iba niyan, coach, additional account, but it still appears me as a holder? Pwede. Kaso nga lang, I don't advise. Kasi, dapat nakapangalan lahat sa iyong account. Bakit? Malay mo, mapasali ka sa ranking. Top 200 worldwide. Kasi guys, no, pagka marami kang account, nakapangalan lahat sa'yo yun, yung account na yun, i-compute yung total amount ng income ng lahat ng account mo. Kung ano yung total niya, yun yung ipapasok sa ranking. Okay? Kunwari, 31 accounts ka, yung kita ng 31 accounts mo na yun, kung lahat kumita, yung total nun yung ipapasok nila sa ranking. Ang ranking po natin, no, top 200 buong mundo, mula sa mataas ang kita, pababa. So, yung ranking, yung nagtatanong, magkano ba dapat ng income para makapasok sa top 200? Walang nakakaalam. Bakit? Especially, alam nyo kasi guys, dati, 2 years ago, pag naka 100,000 ka, pasok ka na sa sa top 200 eh. Pag naka 100,000 ka, pasok ka na doon. Pero ngayon, hindi. Kahit nakasaka 150 ka, wala pa rin eh. Bakit? Kasi ang tataas ng income ng mga taga-JC. Milyon para makapasok ka. Ganun yun, ang tataas ng dati,
naka 80,000 ka, naku, makikita mo na pangalan mo dun. Top 200, makikita mo na. Ngayon, wala. 150, malabo pa nga eh. Pero dati, grabe, nung nasa Balesin kami. Balesin ba kami nun? Ay, hindi. That was 2017. Pumunta si Geneva Galos, yung nakikita niyo sa presentation. Tinatanong namin. Magkano yung ma'am? Kasi nag-top 15 siya dati. Magkano ma'am yung income para makapasok sa top 15? Sabi niya, 150. Wow, ang laki. Laki-laki na kami dati sa 150, guys. Oh, ang laki naman. Kasi ang kinikita namin dati, 6,000, 9,000. Tuwan-tuwa na kami noon. 9,000, 6,000. Pero ngayon, Diyos mio. Pag isang linggo, walang 25,000, parang, nangyari? Ganun na. So, kayo, huwag kayo mag-alala. Darating kayo sa stage na ganun. Okay? Si Clarice, magto-200 na yun o 200 na ata. Di ba? Ganun yun yung mangyayari, guys, no? Hanggat tinutuloy-tuloy mo to, wala kang ibang pupuntahan kundi paangat ang income mo. Di kagaya ng trabaho. Kahit alam mo na lahat sulok ng trabaho mo, ang sweldo, hindi pa rin nalalayo dun sa original na sweldo mo. Tama ba? Ibinulong ko, baka marinig ng boss nyo. Tama ba? O 210 na si Clarice, palakpangan natin. Alam niyo, guys, kaya ako nag-resign. Hindi ibig sabihin na mag-resign na kayo, ha? Ine-example ko lang to, baka mamaya magre-resign na kayo. Kaya ako nag-resign, guys. Na-realize ko, kabisado ko lahat ng trabaho ko eh. Oo. Pag may nga pag nagtatrabaho nga ako, kahit nakapikit nga ako, alam ko solusyon eh. Kaso yung sweldo ko nadadagdagan, every year, 10%, 12%. Yung ibang ang katrabaho ko, 9%, 8%. Eh dito, pag nakabisado mo, income mo ngayong month na to, 20,000. Nakabisado mo, sinipagan mo, next month, maging 100,000 yan. Pwedeng-pwede. Sinipagan mo pa, dumami na tao mo. Susunod na buwan, 200,000. Susunod na buwan, 400,000. Lalo na pagka nabuo mo yung 7 heads mo, nako. Yun yung kagandahan ng guys. Ito na yung pumapasok na same effort, more income. At darating yung time, lumiliit yung effort mo, lumalaki income mo. Gusto nyo ba makita yon? O, i-delete ko na to ha. I-delete ko na to. I-clear ko na to. Okay? Gusto nyo ipakita sa inyo yung sinabi ko. Ito guys, Ito, tignan nyo. Ito talaga yung panggising. Ano nakikita nyo sa screen? Rectangle. Square. Rectangle. Sino nagsabi ng oblong? Wala naman, no? Yan. Joke lang. Ako yung nagsabi ng oblong. Ngayon, guys, lilinyahan ko sa gitna. Ma-amaze kayo dito. Anong kulay ng linya sa gitna? Pink. Favorite mo? Red. Kinda. Sarap. Pusha pink. Akala ko sasabihin niyo, pusha. Papa-spell ko sana eh. Okay. Eto na. Magsusulat lang ako ha. Gandaan ko nga yung sulat ko. Marunong ako mag-lettering dati eh. May tumatawa dyan. Lettering tayo ha. Huwag yung kukulay. Naghihiwa-hiwalay naman sila. Pwede bang pabab? Nababasa niyo yung sinusulat ko, guys? Yes po. Ano nabasa niyo? Ha? Income. Yan. Ito guys, hindi ko na-realize dati to. No? Basta, naintindihan nyo, no? Na income yan. Okay, dito naman tayo sa kabila. Dapat yung visible eh.
Yan. Mabasa nyo? Effort. Alright. So, ito na guys, no? Ito na. Hindi ko maselect. Ganun pala. Yan. Naisip nyo na ba to dati? Yung mga naka-attend ng training ko dati, alam na nila to. Sana naalala pa nila. Ano to? Effort. Tama ba? Tama ba? Hello? Yes, yes po. Okay. So, eto na. I'll show you guys ha. I'll show you. First month mo. Pangit ng... Ako, grabe. Ito na lang. Ito, nag-ruler na ako ha. First month mo. Guys, first month mo, ito yung income mo. Ganito kaliit. Pero ang effort mo, Diyos mio, ang dami. Tama ba? Ang daming effort. Bakit? Kasi dito kasi yung nag-aaral ka pa lang. Dito kasi yung inaral mo pa pasikot-sikot ng business, paano umorder, paano diskarte para makatipid sa shipping fee. Dito mo inaaral kung ano yung paano pakikipag-usap sa tao. Ang daming training, ang daming sinesend ni upline, ang daming sinesend ni sponsor, ang daming training na ginagawa ni Sir Albert. Ang daming pagod, pero yung income mo ang liit. Second month. Naging purple na. Gagawin ko red. Second month mo. Dahil sa medyo marunong ka na magtinda, nalaman mo kung paano tamang paraan ng pagtitinda, or nalaman mo kung ano yung diskarte para hindi mo ramdam yung shipping fee. Kaya ngayon, yung kita mo, lumaki konti. Tama? Yung effort mo, nabawasan ng konti. Bakit? Kasi yung mga training ng mga bagong member, hindi mo na kailangang ulit-ulitin eh. O ulitin mo man, mga 1-2 beses na lang. Hindi kagaya nung first month mo na paulit-ulit talaga. Bakit? Kasi iniintindi mo pa lang. Ngayon, medyo alam mo na. Kaya yung effort mo kumukunti. Okay, nagigets na guys. Nagigets na. Third month mo. Fourth month mo. Fifth month. Sixth month. And so on and so forth, guys. Pag dumating ka dito sa punto na to, half-half na. Yung effort mo, yung income mo, halos katumbas na ng effort mo. Tama ba? Bakit? Dito, malamang dito sa part na to, may mga downlines ka na. May mga kasama ka nang bumubuo ng group mo. May mga kasama ka nang nagdadagdag ng tao sa organization mo. So, less effort ka na pero yung income mo lumalaki na. Tama ba? Hanggang sa darating yung time, my friends, ladies and gentlemen, darating yung time, aabot ka dito sa puntong ito na ang income mo ay sangkatutak na. Ang income mo ay sangkatutak na. Ang income mo ay sangkatutak na. Pero ang effort mo, konting-konti na lang. Ganito po ang pattern sa business na ginagawa natin. Nasundan po ba? Opo. Nasundan niyo po ba? Yes, sir. Kung feeling mo ngayon, kumakausap ka ng 20, ang income mo, 10,000. Samantalang si Sir Albert, kumakausap ng isa, hindi nga nagre-recruit. Lumalapit na lang yung tao sa kanya pero ang income niya ang laki. Bakit? Kasi dumating na ako sa punto na more income, less effort. At ito yung patutunguhan mo.
Ulitin ko guys ha. Kung ginagawa mo yung ginawa ng tao na umasenso ngayon, ang patutunguhan mo pag-asenso din. Okay? Pero kung ginagawa mo at nakafocus ka lang sa trabaho mo, na may empleyado ka, na may employer ka, tignan mo yung mga katrabaho mo. Tignan mo yung mga kasama mo sa trabaho na ginagawa na yan trabaho, kagaya ng trabaho mo na mahigit 10 years na. 15 years na siyang empleyado, ganyan ang ginagawa niya, kagaya ng trabaho mo. Malamang after 15 years, kung ano yung buhay ng tao na yun, yun din ang magiging buhay mo. Ganun yun. Sa trabaho ko dati, nagtanong yung director namin. Sino dito ang 10 years plus na? May mga nagtaas ng kamay. Marami. Sino dito ang 15 years plus na? Nahati. Hindi nagtaas ng kamay. Mga 10 na lang. Sino dito ang 20 years plus na? Mga 6, 7. Tingnan ko, medyo matanda na sila eh. Tapos, natapos ang seminar guys, natapos ang training namin, bumaba kami lahat-lahat sa building. Akala ko, siyempre matatagal na yung mga yun, tama ba? Akala ko pupunta sila sa garahe para umuwi. Sumabay sa amin, nag-bus. So ibig sabihin, isip-isip ko, pag umabot ako ng 20 years dito sa kumpanyang ito, malamang, after 20 years, magbabas din ako. Oh. Ibig sabihin, walang sasakyan. Walang sarili. Walang sarili sa sasakyan. So, ganun din ang mangyayari. Ganun talaga pagka sa trabaho. Whatever na ginagawa mo ngayon, tingnan mo yung mga taong ginagawa yung ginagawa mo. At yung mga tao na yun ay more than 10 years, 15 years nang ginagawa yung ginagawa mo ngayon. Kung ano buhay nila ngayon, yun ang magiging buhay mo. Kaya ako nag-decide, guys. Nakita ko yung buhay ni Ken Enda, Gualberto Damasco, Eric Santos, Justin Chan. Nakita ko mga buhay nila. Ang daming sasakyan. Ang lalaki ng bahay. Milyon kinikita. Ano ba ginawa nila? Daisy. Ganun ang gusto kong mangyari sa buhay ko after ilang years nila ginawa to? 6 years? O sabihin na natin, may mga past experience sila dati. I-plus na natin 10 years. 10 years nilang ginawa ito, itong negosyo na ganito, at ang kinatnan or ang naging resulta nila, maraming sasakyan, sports car pa, ang gagarang mga bahay. Walang amo, pero ang lalaki ng sweldo, ang lalaki ng kinikita. Weekly. Yun ang gusto kong maging ako. Yun ang gusto kong maging future ko. Kaya anong ginawa ko? Nag-decide ako, gagawin ko yung mga ginawa nila. Hindi ko ginaya yung mga katrabaho ko matagal na sa trabaho ko dati. Pero, hindi ibig sabihin mag-resign ka na bukas. Hindi ganun. Nung nakita ko, na-realize ko to guys, hindi ako nag-resign agad. Ang ginawa ko, since may mga obligation ako financially dati, linano ko siya. May kamilya akong binabayaran. Bago ako mag-resign, kailangang pabayaran ko to. Dinivide ko siya ngayon. Kung ilan na lang yung term. 2 years, no? Nung nag-decide ako. 2 years. Sabi ko, tigil ko na magtrabaho, bigyan ko sarili ko ng 2 years para tapusin yung obligasyon ko dyan. Imbes na 6 years pa sana na babayaran ko, ginawa ko 2 years na lang. Paano? May kita ako sa JC. Nakatulong sa akin ng malaki to. Yun. Same time, inaaral ko to, kumikita ako. Inaaral ko, kumikita ako. Inaaral ko, kumikita ako. Saan ka nakakita ng ganun? Diba? Kaya guys, no, sana, no, sa gabing ito, dito sa drawing na to, itong rectangle, na may guhit-guhit na purple, saka pink sa red. Hopefully, no, medyo nagising kayo. Medyo nagising kayo. At hopefully, dahil dito sa nalaman nyo ngayon, medyo mas seseryosohin nyo ngayon itong negosyo na to. Lalong-lalo na yung mga medyo matatagal na sa inyong mga trabaho. Yung mga 15 years na dyan sa trabaho nyo. Mag-look back kayo. Ano nangyari sa inyo sa 15 years? Ngayon, eto na. Nag-look back kayo. Lingon lang ha, lingon. Huwag kayong bumalik doon sa pinanggalingan.
Ang gawin nyo, lingunin nyo lang, kumbaga, reflect ba ang tawag doon? Oo, reflect, tignan mo lang yung naging resulta mo. Ngayon, i-vision mo ngayon kung ano yung magiging future mo dito sa JC pag ginawa mo to. Sabihin ko sa inyo, part-time ko lang dati ginagawa ito. May trabaho ako, sinasabay ko to. Pero naging full-time attitude ako dito. Pag may training, but nga ngayon, online na training, nasa loob ng bahay, mag-training ka. Dati sa amin, naku, inaabot kami ng madaling araw. Lalo na pag may mga speaker galing sa sa Pilipinas, dati pupunta sa Singapore. Wala kaming pakialam sa oras, lalo na kung si Boss Joe, si Boss Carl, naku. Hanggang madaling araw. Bakit? Wala akong pakialam sa oras. May pasok kinabukasan, okay lang. Okay lang na medyo inaantok ako pag nasa trabaho ako kasi hindi naman ako payayamanin ng trabaho na yun eh. Eh dito, kasama ko si Boss Joe, kasama ko yung trainer, ang ganda ng tinuturo, ito yung magpapayaman sa akin, priority ko to. Yun ang naging attitude ko dati, guys. Kayo, nasa Zoom na, nasa loob na kayo ng bahay, pag nataon na may trabaho ka ngayong live na training, pwede mong i-replay. O hindi mo masyadong naintindihan ngayon, bukas, fresh utak mo, i-replay mo lang yung video, naka-live tayo. Tama ba? Napaka-convenient, guys. Kaya kung ano yung narating ko in 5 years ko, kayang-kaya yung times 3, times 4. Bakit? Walang nag-guide sa akin nun. Walang ganito. Eh ngayon, meron na. Ang training namin nun, guys, twice a month lang. Twice a month. May mga pumupunta sa office dati, hindi naman weekly. Twice a month lang eh. But still, I did it. Sheng did it. Asel did it. Eh kayo, Zoom lang. Halos every night. Presentation namin dati, once a week lang. But still, we did it. Ang referral namin dati, 1,000 pesos lang. But still, na-earn namin 1 million. How much more ngayon na 5,000? Diba? Kaya nga yung narating ko ngayon, in 5 years, doing part-time. Kayo kahit part-time lang din, you can double, triple, times 4, times 5. Yung result ko. Wag lang kayong bibitaw, wag kayong makikinig sa labas. Kasi yung nasa labas walang alam dito, tungkol dito. Kung yung nagpasasabi sa'yo, wag mong gawin yan, wala kang patutunguhan dyan. Tingnan mo yung buhay nung nagsasabi sa'yo. Kung yun ay milyonaryo at kaya kanyang payamanin, makinig ka sa kanya. Pero kung kaparehas mo lang siyang nagko-commute, kaparehas mo lang siyang walang malaking bahay, pamakinig doon. Tama ba? May point ba? May sense ba? Okay lang ba na hindi ka makikinig sa kaibigan mong matalik mula bata ka? Eh wala naman siyang bahay, wala naman sasakyan. Okay lang ba na hindi ka makinig sa kanya? Type mo nga dyan. Okay lang ba? Hindi mo papakinggan yung best friend mo or yung pinsan mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo. Okay lang ba na hindi mo sila pakinggan kapag kasi nasabi nilang itigil mo na to? Okay lang ba sasabihin ng nanay, example lang to example lang. Okay lang ba sasabihin ng nanay mo, Mary Grace, itigil mo lang JC, wala kang patutunguhan dyan. Okay lang bang hindi ka makinig sa kanya? Kasi alam mo naman na hindi niya alam to. Okay lang ba? Guys, hindi ako nakinig sa parents ko. Dati. Kasi wala naman silang sinasabi sa akin. Bakit? Kasi magkakalayo kami. Hindi ko pinapaalam kung ano yung ginagawa ko dati. Kaya wala silang nasasabi sa akin. Nagulat na lang sila. Umuwi ako December, no? Pinark namin yung kotse dun sa bahay. Sabi, tuwan-tuwa tatay ko dati. Mga kapatid ko, tuwan-tuwa. Sabi niya, totoo? Oo. Ito na yung free mo sa JC. Oo, ito na. May picture nga sila eh. Pero walang alam ang parents ko nang ginagawa ko tong JC. Kaya hindi nila ako na negative. Bakit? Hindi ko pinaalam eh. Kaya hindi importanteng malaman ng mga parents mo, mga kapatid mo, kung ano yung ginagawa mo. Kung sa tingin mo, hindi mo sila kayang hilain dito, huwag kang pahila sa kanila palayo dito. Okay? Tanong mo sa akin, may nag-chat dito. Lahat po ba ng family member mo, sir? Member? Hindi. Sino sa kanila? Ayokong banggitin. Yan. Di mo kailangan ipaalam.
mga pinsan mo, kung invite mo sila, sabihin mo. Pero kung yung sasabihin mo sa kanila, ito ginagawa ko, hindi, wag. Kung sino man yung akala mong hihilain ka palabas dito, huwag ka makinig. Okay? Yun. Malayo kasi ako sa parents ko dati guys, kaya hindi nila alam tong kabuuan ng ginagawa ko. Ang alam lang nila, nagbebenta ako ng napkin. Wala naman ako narinig na negative tungkol sa ginagawa ko. Yun nga lang, hindi ko lang kasi ramdam noon yung support. Di ba nga, tawag dito, kumbaga sila yung unang bibili. Paano sila bibili? Ang layo naman namin sa isa't isa. Tama ba? Ganun yun. So, guys, no, pag dito, sa business natin, huwag niyong ibilang yung support ng family niyo, ha? Hindi sila yung unang susupport talaga dito. Hindi sila yung kailangang sumuporta sa inyo para mag-grow kayo dito. Sino? Itong Team Significant ang susupport sa inyo. Okay? Ganun yun. Huwag niyong aawayin yung magulang niyo, nanay niyo, kapatid niyo na hindi bumibili ng produkto niyo. Huwag niyo silang aawayin. Bakit hindi naman sila yung number 1 talaga dapat na supporter mo dito? Gulatin mo na sila sa result mo. Basta. Ganun guys ha. Priority niya to. Wala nagsasabi. Priority niya to. Sabi nung iba, hindi malaki sweldo ko, hindi ko maiwan. Nanggaling ako dyan. Malaking sweldo. Nakakabulag yan. Ikaw ba naman, sumisweldo, mahigit 100. 2 oras lang trabaho mo, isang araw. 5 days a week pa. So, ibig sabihin, 10 hours a day, 10 hours a week lang. Tapos iiwan mo, mag-JC ka. Parang sira ulo, no? Kaso nga lang, yung oras na lumilipas na hindi ko kasama pamilya ko, yung oras na lumilipas na gigising ako ng maaga para pumasok sa trabaho, para hindi malate. Gusto kong mamasyal, wala akong time. Bakit? Sa trabaho eh. Wala naman akong ginagawa sa trabaho, hindi naman ako pwedeng umalis dun sa trabaho. Tama ba? Time. Yes, sir. Sir Bobby, kapit ka lang. Kung ano advice ko sa'yo, sundin mo lang. Hindi kita papahamak. Lahat ng i-advise ko sa inyo, guys, sundin nyo lang. Pero kung mayroong ibang taong nag-a-advise sa inyo na hire sa akin, mga uplines ko, sundin nyo rin sila. Okay? Sundin nyo rin sila. Bakit? May alam din sila na hindi ko alam. Hindi ako yung may nakakaalam ng lahat ito. Okay? Sasabihin ko sa inyo lahat, no? Basta may magtuturo sa inyo, wala akong problema dun. Kung minsan nga, mas gusto ko eh. Bakit? Less na yung gagawin ko. Tama ba? Yun eh. Saka additional knowledge yun. Malay nyo, may natutunan kayo sa ibang tao, ituro nyo rin sa akin o dinagdagan yung knowledge ko, tapos ituro ko sa ibang tao din. Ganun lang naman yan eh. Yan. Tama. Ang pinakamahal na bagay dito sa mundo, oras. Kasi hindi mo kayang bilhin yung lumipas na oras. Kaya mong bilhin yung paparating pa lang na oras. Pwede ba yun? Yes. Ano example? Okay. Nasa ano ka ngayon? Nasa Manila ka. Pupunta ka ng Cagayan Valley. Paano mo bibilhin yung oras? Mamasahe ka. Plano. Sasakay ka sa sasakyan. Gusto mo? Mas mabilis? Sakay ka ng eroplano. Mas mahal nga lang yung oras. Kaysa naman lakarin mo, wala kang expenses. Lakarin mo. Pero dahil pwede mong bilhin yung oras na kaparating pa lang, bili ka ng air ticket. Mag-eroplano ka, isang oras na sa Tugigaraw na. Anong binili mo dun? Yung oras na dapat maglalakad ka papunta sa Tugigaraw. Yun yung pwede mong bilhin. Yung paparating pa lang na oras ang pwede mong bilhin. Pero yung nakaraan, hindi mo na kayang bilhin yan. Support mo ako, coach. Gusto ko ipahayag ba yan o ipahiya? At patunayan din sa mga kaibigan kong nag-turn down sa akin. Ipahiya. Yes. Nelmar, kung nabibilang mo ngayon yung mga nag-turn down sa'yo, ako hindi ko na mabilang. Bilong ako sa association ng banda. Bilong ako sa malaking group na association dito sa buong mundo. O konti sumuporta sa akin. Hindi ko nasasabihin kung ano yung mga yun. Kung ano mga organization yan, yung mga grupo yan, hindi ko nasasabihin. O konti sumuporta sa akin. Wala pang 1%. Nasaan sila? Andun pa rin. Ako, andito na. Guys, magsasabi sa inyo,
Parang ang hirap lang sa umpisa. Parang lang. Akala mo lang mahirap. Hindi ka pa kasi equip ng mga knowledge and skills. Kaya nahihirapan ka. Sabi ko nga sa inyo, dikit lang kayo sa akin. Magtanong kayo kahit anong klaseng tanong. Yung cellphone ko, naka-open lang yan. Kung ganito guys, bigyan ko kayo ng tip. Sa mga nanonood ng Facebook Live sa Replay, bigyan ko kayo ng tip. Pag meron kayong naisip na katanungan, huwag niyong ipamamaya na. Bakit? Makakalimutan niyo yan. May kausap kayo, na-turn down kayo, ano ba nagawa ko? Sino mo agad yan? Message mo ako. Apps, may kinausap ako. Ito yung sinabi ko sa kanya, tapos sabi niya sa akin, hindi na daw siya interesado. Ask me, guys. Tanungin niyo ako. Pag matagal akong sumagot, ibig sabihin may kausap ako sa phone. Okay? Most likely naman, pinakamatagal na kausap ko sa phone, 1 oras eh. 1.5 oras. Hindi lalagpas ng 4 hours, sasagot ako. Pag lumagpas ng 4 hours, di ako sumagot, ibig sabihin tulog ako nun. Tanong nga kayo. Magtanong kayo. Yan, before wala din sumusupport sa akin, maski isa sa family ko nakaka-down pero ginawa kong inspirasyon yun. Ngayon, nagbabago na pananaw sila dahil nakita nila kumikita ako. That's correct. Gayahin natin yung donkey ba yun o kalabaw? Kalabaw na lang para Pinoy na Pinoy. Yung donkey. Nakakita na ba kayo ng donkey? Kalabaw na lang. Ganito. Yung kalabaw nahulog sa balon. O nag-pay in kasi sa JC. Kaya akala ng iba nahulog na sa balon. Hindi na makaangat. Nangutang pa, pinampay in. Hindi na makaangat. Ngayon, ang ginawa ng mga tao, tabunan na lang natin tong kalabaw na to para mabaon na siya sa lupa. 'Di ba? Ginawa nila pala ng lupa, tapos inagis niya dun sa loob ng balon. Ang ginagawa naman nitong kalabaw, sa tuwing tinatabunan siya ng lupa, pinapagpag niya lang. O di nahulog yung lupa ngayon sa baba. Tama ba? Ngayon, yung nahuhulog na lupa, inaapakan niya. Tapon na naman sila ng lupa. Pinapagpag niya, tapak. Tapon yung tao, pinapagpag niya, tapak. Hanggang sa marami nang naitapon na lupa sa kanya, edi anong nangyayari sa kanya? Di ba paangat ng paangat? Tama ba? Hindi niya hinayaan na yung lupa is lulubugin siya. Hindi. Yung lupa, tinatapakan niya hanggang sa paangat na siya ng paangat. Hanggang sa nakalabas na siya. Bakit? Yung mga tao, yung mga discouragement yun na tinatapon sa kanya. Ngayon, yung discouragement na yun, aapakan mo siya. Gagawin mo siyang tuntungan para umangat. Alam niyo ba guys, kung walang nandi-discourage sa inyo, mahina kayo. Hindi kayo lalakas. Di ba nga, pag mag-gym ka para lumaki muscle mo, kailangan mo masaktan. Kailangan mo mapagod. First day mo sa gym, pangalawang araw mo, sakit ng katawan mo. Pangatlong araw, lalo na, di ka na makagalaw. Tama ba? Kahit nga yung kamay mo, walang dumbbell, ganun mo, hindi mo na maiangat sa sobrang sakit Tama ba? Bakit? Kasi gusto mong i-grow yung muscle mo. Gusto mong maging strong yung muscle mo. Kagaya dito sa business natin. Kailangan mo ng discouragement, kailangan mo ng rejection. Pero dapat hindi ka nagkukwit. Dapat pa-strong ka ng pa-strong. Palakas ka ng palakas. Kaso nga lang, nag-member ka. Ginawa mo. Pili mo ang hirap. Pahinga ka muna. Parang pag-gym lang din yan. Pumasok ka sa gym. First day, second day, okay. Third day, hindi ka na makabuhat. Bakit? Sakit ng katawan mo. Pahinga muna ako. Sige, pahinga ka. Nasarapan mo mahinga. 2 linggo. Wala nang sakit. O wala na. 2 linggo. Punta ka. Parang first day mo ulit. Wala na develop. Bakit? Huminto ka Parang nagpapakulo ng tubig. Pinatay mo apoy. Kukulo pa ba? Hindi na. Anong kailangan mong gawin? Siyempre, sa umpisa, kahit yung pag nagpakulo ka ng apoy, kahit maliit lang, pag nagpakulo ng apoy, kumukulo ba yung apoy? Pag nagpakulo ka ng tubig, kahit maliit lang yung apoy, pag tuloy-tuloy guys, kukulo yung tubig. Tama ba? Pero kung patay-sindi yung tubig, patay-sindi yung apoy. Kung patay-sindi yung apoy guys, hindi kukulo tubig. Kunwari, mainit na siya. 80% na. Pinatay mo. Bakit? Napagod ka. Ang gulo ko. Ginigising ko lang kayo. Ayan. Napagod ka, tumigil ka. Ayun.
hindi ka makakarating sa boiling point. Kaya guys, ano man yung ginagawa mo ngayon, bigyan mo yun ng priority itong mga bagay na magpapayaman talaga sa'yo. Kung may yumaman na dyan sa trabaho mo, pwede ka rin yumaman dyan. Pero kung lahat ng katrabaho mo, wala namang mayaman, wag mo nang asaming yumaman. Tulog na tayo. Maaga pay-in bukas. So, ganun guys, no? I hope may mga pumasok sa ano nyo ngayon, brain cells nyo, na magbibigay sa inyo ng ano. Ng, isaksak mo doon. Ay, doon. Magbibigay sa inyo ng palaisipan at sana magiging kickstart to sa inyo para gawing seryosohan itong JC. As I said, akala nyo lang mahirap sa umpisa. Akala nyo lang yun. Feeling nyo lang yun. Kaya sabi ko sa inyo, pag nag-member kayo dito, huwag ka agad magbenta. Huwag ka agad mag-recruit. Bakit? Kasi hindi mo pa alam yung tamang paraan. Alright? Baka ma-burnout ka lang. Tama ba? Nalaman mo, mahal ang mahal ng shipping fee. Nalaman mo, ang layo ang tagal ng delivery. Nalaman mo na walang may gusto nitong business. Bakit? Kasi maling approach. Kaya hindi nangyayari yung ini-expect mo. Yung iba nga nag-give up na eh. Huwag ka mag-give up. Pag nag-give up ka, sinong talo? Ikaw din. Tama ba? Lalong-lalo huwag mong iisipin, balik mo niya na yung pera ko. Ayoko na to. Yung pera, madali lang ibalik yan. 15,888, madali lang. Kaso nga lang, pag binalik ko yung pera mo, ano mangyayari sa'yo? Balik ka sa dati mong buhay. After 2 years, problema mo pa rin pera. Tama ba? I want you all na maging successful dito. Guys, I want you all na maging successful dito. Yung iba, maraming hindi kumita dito. Bakit? Hindi sila kasi nakinig. Hindi mo attend ng training. Kaya hindi nila nalaman yung mga ganitong salita. Wala silang inisip. Nag-quit sila. Nakinig sila sa ibang tao na wala namang asenso sa buhay. Okay? So, tama na. Too much information na. Baka mamaya ma-blank mind kayo. Okay? Ma-black mind. Ano ba term doon? Basta yun na yun. Okay? So guys, no? Yan. Maraming salamat. And kung meron kayong naisulat, naisulat nyo na yan, basa-basahin nyo, ha? Okay? Ang pinunto lang naman talaga natin ngayong araw na to is, ngayong gabi na to is, ano ba ang future mo? Ngayon, alam mo na kung anong future mo, ha? Yan. Welcome po. And welcome po sa inyong lahat. Hopefully, no, may natutunan kayo. Actually, pang coffee session dapat yun eh. Kaso napunta na tayo doon sa spillover. Alam nyo na yung spillover, ha? Weekly ako mag-spillover kung nakatatlong account ka na. Eh, sir, wala ka namang choice eh. Ilalagay mo pa rin naman sa akin kahit dahil ako weak leg mo eh. Di, marami akong weak leg. Basta, alam nyo na kung sino kayo. Okay? Pag minesis ko kayo, alam nyo na. Ba't hindi ako minesis ni Sir Albert? Kasi weak, strong leg kita. Magkakaroon ka rin ng turn. Okay? Hindi palaging weak leg ka, hindi palaging strong leg ka. Okay? Magkakaroon ka lang ng ano. Basta. Hindi natin alam. Pero ako, no, I'm not looking for any spillover from my upline. Bakit? Bonus lang yun, guys. Hindi, gusto nyo dagdag, hindi responsibilidad na upline mo na lalagyan ka ng tao. Hindi. Bonus lang yun. Bonus lang. Ako nga parang pag ni-spilloveran ako, parang feeling ko ang weak-weak ko eh. De, joke lang. Okay lang yung spillover, okay lang. Pero wag magdamdam pag walang nilagay sa upline kasi hindi niya responsibilidad yun. Ang responsibilidad na upline mo, yung nagpasali sa'yo dito, turuan ka ng mga dapat mong gawin. Pero hindi ka niya matuturuan kung hindi ka magpapaturo. Kahit gaano kagaling yung upline mo, yung sponsor mo, kung hindi ka magpapaturo, hindi ka niya matuturuan. Okay?
So, dapat may cooperation ka. Hindi ko alam. Ganito yan, formula niyan. I do, kung ako sponsor mo ha, for example, ako muna gagawa. I do. Ano yun? Pag i-explain, ako muna gagawa. Tapos, later on, dalawa na tayo. We do. Okay? Second stage, we do. Dalawa tayong gagawa. Pagkakaya mo na, you do. Para may growth. Hindi yung laging nakaasa lang. Yung mga nakakausap ko, dapat patapos na tayo eh. Sige, ito na lang, last na. Yung mga nakakausap ko guys, no, lately, no, tinatanong nila, Sir, ilan na yung tao mo sa organization? 800? Sabi na, Sir, ayoko nang sumali sa'yo. Bakit? Ang dami na namin eh. Ang dami na nila, padagdag pa ako. Malamang, hindi mo na ako papansinin pagka nag-pay in na ako sa'yo. May point siya. Bakit 800 tapos dadagdag pa siya? Paano ko kakausapin yung 800 na tao? Tama ba? Ngayon, ang tanong, meron ba akong kinakausap ng direkta sa inyo? Bibihira, di ba? Bihira. Bibihira. Yung iba nga, hindi ako kilala. Bakit? Kasi, hindi naman lahat direct sa akin. May mga natuto na, kaya sila na yung nag-aasikaso sa mga tao nila. At darating yung time, Elmar, Sir Bobby, Mary Grace, Ma'am May, Jean, Ma'am Nonida, Ma'am Angel. Hindi na tayo nag-uusap. Darating yung time, hindi mo na ako kailangan kausapin. Bakit? Kasi kabisado mo na itong negosyo. Bakit? Kasi lagi naman kaming nagtuturo sa inyo. Tama ba? The purpose na tinuturuan namin kayo guys is for you to be stand-alone. Is for you to be more productive. Kasi kung lagi ka nakasa amin, limited yung production mo. Pero kung ina-absorb mo lahat ng tinuturo namin sa inyo, darating yung time, hindi mo na ako kailangan. Si Reynalyn, nagpa-pay in yan, hindi naman kami nag-uusap about sa pay in niya. Si Clarice, nagpa-pay in yan, hindi naman kami nag-uusap sa pay in niya. Bakit? Kasi natuto na sila, nag-grow sila, nag-level up sila, at lahat kayo, mangyayari sa inyo yun. Anong sikreto? Makinig, mag-take down, and take action. Okay, so with that, maraming salamat. At ito na po yung pay-in. Na siya guys. Yan. So may bago tayong member, i-add ko na siya sa group chat.